Ikaw kasi, hindi ka makakauwi dahil hinumimit ang 2 gintong piraso na nakakuha mo! Isa kang napastangan at pagnanakaw! Narito na ang pinuno ng filibustero at taksil sa pamalaan. Huliin niyo siya! Kaakibat ng pangarap ay ang paghihinagpis. Liwanag at kadiliman ay paniguradong may magtatangis. Magmamakaawa. Hindi na ako makapagtitiis na makakamit kung kailan lumaho na ang kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, Noli Me Tangere, ako si Jose at ito ang kwento ng aking inang bayan. Matapos ang 7 taon sa Europa, muling nagbalik si Juan Crisostomo Ibarra sa Pilipinas. Inanyayahan siya sa isang hapunan ni Kapitan Tiago. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagtanggap na sasalubong sa kanya. Maligayang pagbalik sa Pilipinas, Crisostomo Ibarra. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Talagang pinaghandaan ninyo ang aking pagbabalik. Tunay, 7 taon kang nawala at tiyak na nasabi ka muling tikman ang ating mga putahe. Halika, pakilala kita sa aking mga panauhin. Crisostomo, siya si Don Tiburcio, isang doktor. At ito naman si Doña Victorina, kanyang kabiyak. Ikinagagalak ng kilala ka, Ibarra. At ang punong paroko ng San Diego, Padre Damaso. Narito na rin ang Guardia Civil, Teniente Senyor Ibarra. Buenos dias, mi amigo. Lalo na sa matagal ng kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Kaibigan? Huwag mong ipagpalagay na naging kaibigan ko ang isang ere. Namatay ang iyong ama ng walang sakramento, gaya ng mga nararapat sa mga suwail. Padre, huwag niyo pong lapastanganin ang aking ama. Siya ay namuhay ng marangal at buong puso niya minahal ang bayan. Marangal? Ang simbahan ng batas ng San Diego. Tama na po, Padre. Ipagpasalamat na lamang natin ang pagbalik ng ating panauhin. Kumusta naman inyong pag-aaral sa Europa, Don Crisostomo? Mabuti naman po, Kapitan. Hindi lamang sensa ang aking natutunan, kundi ang mga uri ng pamumuhay ng aking mga nakasalumuha. Ngunit likas pa rin mangmang ang mga Indio, kahit saang lugar pa man sila mag-aral. Ikaw ba, Ibarra? Nais mo pa bang mapabilang sa kanila? Kapitan, pakililisan na lamang po. Sandali, Crisostomo. Paparating pa lamang si Maria Clara. Sa susunod na lamang, Kapitan. Marami pa akong gagawin ngayong gabi. Crisostomo Ibarra, Teniente, kayo pala. mag-ingat ka. Baka mangyari sa iyo ang sinapit ng iyong ama. Mukhang may nalaman ka. Maaari mo bang sabihin kung ano ang tunay na nangyari sa aking ama? Hindi mo ba talaga alam? Ang iyong ama namatay sa loob ng bilangguan. Sa bilingguan? Nakulong? Hindi pa ba kayo nagkakamali? Siya ay nakulong dahil napagbintangan siyang isang irehe ni Padre Damaso mismo. Buenas noches, Tia Isabel. Magandang gabi rin sa iyo, Don Crisostomo Ibarra. Ngunit bakit ka naparito sa aming tahanan? Nais ko lamang dalawin si Maria Clara. Nariyan po ba siya? Anding, nariyan ba si Maria Clara? Opo, Donya. Sabihin mo nandito ang kanyang iniiro. Bilisan mo. Masusunod po. Bini-bini, andito yung iniirog, si Don Crisostomo Ibarra. Maria, napakatahimik mo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ano ang nangyari sa aking 7 taong pagkawala? Batid kong marami ka ng bansang napasyalan at higit na kay raming mga taong iyong nakikilala at nakausap.
Naaalala mo pa ba ako? Marami? Oo. Ngunit, maari ko bang limutin ang pinakamarikit sa lahat ng dalagang nakilala ko? Crisostomo, walang segundong nawala ka sa aking isipan. Ngunit, hindi ko mabatid kung ako ba ay magagalak o matatakot sa pagbalik mo. Ang lahat ay tila ba'y kaaway mo. Kung sila man ay laban sa akin, mahal ko, hindi ako uurong dahil ikaw ang aking lakas. At pangarap kong maitayo ang paralan ang simula na mitiin ng aking ama para ang kabataan ay hindi mananatiling alipin ng kadiliman. Ngunit si Padre Damaso, galit sa'yo. May kapangyarihan siya. Wala akong kasalanan. Kung galit siya dahil nais kong baguhin ang bulok na sistema, handa akong lumaban. Bara, takot ako sa mga mangyayari. Ngunit, kung ikaw ay mawala, ano pang silbi ng aking mga panalangin? Huwag kang mangamba. Hanggat may buwan sa langit, babalik ako sa iyo. At kung madiliman ang landas ko, ikaw ang aking ilaw. Kung gayon, mahal ko. Kahit laban ang mundo, ako'y iyo. Kuya, ano kaya ang niluto ni Inay para sa atin? Salamat na lamang tayo kung may pagkain, bunso. Kundi tiyak, matutulog na naman tayong tubig lamang ang laman ng ating tiyan. Kuya, pag-uwi natin, sasabihin ni Inay na hindi ako magnanakaw, di ba? Hindi ka magnanakaw, Crispin. Alam natin iyon at alam din ni Inay. Kuya, pag malaki na ako at makakahanap na ako ng magandang pagkakakitaan, bibigay ko talaga sila ng masarap na pagkain para masiyahan din siya. Parehas tayo nang iniisip, bunso. Nais ko rin mapabuti ang buhay natin nila, Inay. At mangyayari yan, kaya't sipagan pa natin, ha? Halika na, huwag ka na hanap tayo ni Inay. Nay! Nay! Anak, ba't pawis na pawis kayo? Sige na, pumasok na kayo sa loob. Kailangan pa kayong panasan para hindi kayo magkasakit. Sige po, Nay. Sige, dahan-dahan lang. Tatapusin ko lang to. Tay, mano po? Ano po, Tay? Hoy! Sumahod na ba kayo? Sa katapusan pa ho. Baka manitabi kayo dyan. Pahinging piso. Para pansugal! Apat sumasagot ka pa? Tama na! Huwag mo silang saktan. Wala silang ibang ginawa kundi magtrabaho para sa kabubuhay nating lahat. Kung alam ko lang pala na wala akong mapapala dito, kanina pa akong umalis, mga lintik! Peste! Kuya, hindi ko na kaya to, kuya. Sobrang sakit na ng katawan ko. Hindi ko na alam anong gagawin. Alam ko, pareho tayong pagod. Pero walang ibang paraan, bunso. Kailangan na natin magtulungan. Basilio! Crispin! Hoy! Bulta ka na naman ng dalawang riyan. At ikaw gusto, hindi ka makakauwi. Hindi daw ang dalawang gintong piraso na ninakaw mo. Isa kang lapastangan at magnanakaw! Kuya! Crispin! Kuya! Ba't ba ang hina ko? Kailan ba kasi ako lalakas? Nais ko lang naman maprotektahan ang aking kapatid. Sa bawat tunog ng kulong, ang isang inay nanginginig sa pag-aalala habang ang kanyang anak ay nakagapos sa dilim
ng kampanar. Diyos ko, nasaan na kaya ang mga anak ko? Crispin? Basilio? Kayo ba yan? Nay! O Basilio, anak? Nasaan si Crispin? Iwan po si Crispin, Inay. Hindi mo na siya papawain ng senyor sakristan. Bakit hindi makakauwi si Crispin? Buti nakauwi ka, anak. Ba't ang dungis-dungis mo? Basilio, anak. Bakit hindi makakauwi si Crispin? Sumagot ka, Basilio. Ba't hindi makakauwi si Crispin? Pinarasahan si Crispin ng senyor sakristan, Inay. Dahil nagnakaw daw siya ng 2 onsi ng ginto. Kahit hindi naman talaga siya nagnakaw, hindi daw muna siya magkakauwi hanggat hindi niya binabalik ang mga iyon. Kawawa naman ang bunso kong anak. Hindi naman siya magnanakaw. Pero huwag kang mag-alala. Bukas kakausapin ko ang Cora. Sa ngayon magbihis ka muna. Mahal na Beren. Kunin mo ang langit sa akin. Iligtas mo lang ang anak mong si Crispin. Natulog na ang mag-ina, ngunit naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umiikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio, ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Crispin! Anak! Inay! Anak, bakit? Bakit? Inay, ayoko na po magsakristan. Sunduin niyo na po si Crispin sa kumbento at kunin niyo na din ang aking huling sweldo. Tao po! Tao po! Tao po! Sino po kayo? Magandang umaga po. Ako po si Sisa, ina ni Crispin at Basilio. Nandyan po ba ang Cora? Maaari ko ba siyang makausap? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon pa man, maaari ko bang makita ang anak kong si Crispin? Huwag kang magpanggap. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Si Basilio lamang umuwi sa aming bahay. Si Crispin ay naiwan dito. Naiwan nga. Pero, tumakas pa rin. Hindi totoo yan. Nandito si Crispin. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardya sibil. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit may masasama ka namang mga anak katulad ng kanilang ama. Hindi totoo yan. Tulungan niyo po ako. Hindi pa nakakauwi si Crispin. Tumayo ka nga! Tulungan niyo po ako. Crispin! Tumayo ka nga! Umalis ka na! Nakakahiya ka rin sa simbahan! Crispin! Maghiwalay tayong tatlo. Dapat natin madakip ang bata. Sige, ako na bahala dito sa harap. Kayo na sa likod. Sige, kailangan din magmadali. May paparating. Hala, may paparating. Sino kaya yun? Mga Guardian Sibil! Mga tumakas! Hindi ako dapat magdating mga Guardian Sibil! Habang lumulubog ang araw, nananatiling tahimik ang bahay.
Unti-unting nawawasak ang ekspresyon ni Sisa. Nakita niyo ba mga anak ko? Sino ba itong babaeng to? Nakita niyo ba ang anak ko? Si Crispin na Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Baliw! Sisa! Sisa baliw! Baliw! Basilio! Mga anak! Alam niyo ba, yung mga Indio? Yung mga yan, natutulang ng konti. Aba, kung makaasta, akala mo'y kung sino na. Tulad ng mga tuta na nakapag-aral daw sa Europa. Bakit? Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nahaluan lang ng ilang patak ng purong dugong Espanyol? Ang mga nabiyayaan ng iilang mga riyal? At ikaw, Ibarra, kung narito lang ang iyong ama, ipapakulong ko siyang muli. Ang mga erehe nararapat lamang sunugin sa impyerno. Tunaan yung paninirang puri, Padre! Sige, Ibarra! Ito mo kami na kayo! Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa! Batid kung kayo may minamahal na ama, kung kaya't ipagtatanggol niyo rin siya, kahit sa panlilibak, maski nasa isang praile. Hindi niyo nababasusin ang pangalan ng aking ama! Ang ama mo? Ang ama mo ay isang traidor! Isang suwail ng simbahan! Ang dugo niya ay sumpa ng bayan! Hindi kayo Diyos para magpataw ng sumpa! Ang dugo ng aking ama ay dugo ang taong nagmahal sa bayan, higit pa sa sarili! Ha! Pag-ibig sa bayan? Maskara ng mga erehe! At ikaw, Ibarra, ipapako ka rin sa krus na kaparusahan! Jesus mo! Jesus mo! Maria Clara, anak, kayong minahon. Sige! Patayin mo ako! Tulad ng iyong ama na dapat matagal na inilibing sa kahiyan! Jesus mo! Jesus mo! Mahal mo ako. Ligtas mo ang iyong spirit. Huwag mong dumisan ang pangalan ng iyong ama. Filibustero! Sisirain ka ng simbahan! Sisirain ka ng Diyos! Walang makakapagligtas sa'yo! Kung ang simbahan ay magiging sandata ng pang-aalipin at ang Diyos ay gagamitin para kapusin ang bayan, huwag kayong magtaka kung ang mga tao ay babangon laban sa inyo. At itong mahabaing mahal mo, Maria Clara, hindi mo alam ang dugong dumadaloy sa kanya. Jesus mo, maawa ka sa akin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Aba, Padre! Nanginginig pala kayo! Mas matapang na pala si Ibarra kaysa inyong mga sermon! Dunya Victorina, Diyos por Santo. Huwag mo namang dagdagan ng apoy. At baka pati kayo matupo. Kung ang lakas ay ginamit sa pang-aapi, ito'y nagbabalik bilang apoy na sisira sa sarili. Narito ang dalawang mukha ng ating bayan. Ang baliw na ina na nawala ng anak at ang binatang muntik ng lamunin ng kanyang galing. Sa kanila, nakasalalay ang kinabukasan ng ating lupain. Filibustero! Filibustero! Narito na ang pinuno ng filibustero, ang taksil sa pamalaan. Huliin niyo siya!
Sa San Diego, ang nagmamahal sa bayan ay mabilis na naging kaaway. Ang inosente tinawag na salarin. Anak, ito na ang pagkakataon. Si Don Linares ay may angking dangal at koneksyon. Siya ang magbibigay ng ating katiwasayan. Diyos mio, Maria. Maghunos dili ka nga. Hindi lahat ng babae ay maaaring pumili. Kailangan ng pangalan at posisyon. Senyorita, alam kong hindi ko mapapantayan si Ibarra. Ngunit nais kong alagaan at protektahan ka. Ako sana'y mapagbigyan. Maria, makinig ka sa amin. Kami ay higit na nakakalam. Ang buhay ay higit pa sa pag-ibig ng kabataan. Paano ninyo masasabi kung ang puso ko'y unti-unting nadudurog? Ang puso ay hindi pinag-uutos. Ito ay galing sa Diyos. Kung kaya kong ibalik ang iyong katahimikan, gagawin ko. Hindi ko kayang labanan ang simbahan, ngunit hindi ko rin hahayaan na ikaw ay mapahamak. Ngunit sa pangingibabaw ng simbahan at lipunan, ang tinig ng puso'y tila nauupos. Maria! Wala kang karapatang pumili. Tandaan mo na ang mga Ibarra ay isang sumpa. Hindi mo dapat maghintayin ang kanilang kapahamakan. Bakit ninyo ako pinarusahan? Sino ang nag-alis ng aking kalayaan? Maria, ako ang iyong ama. Bakit? Anong silbi ko sa buhay ninyo kung ako ang parusa? Hindi ko hinangad na ganito ang ating kapalaran. Marami akong inilihim sa inyo at ako'y nagsisisi. Ngunit, kung ipipilit mo si Ibarra, mapapahamak ka. Hindi lamang ikaw, kundi ang buong pamilya natin. Ganun. Wala na akong pag-asa. Bakit ako ang kailangang magbayad sa kasalanan ng iba? Sa isang saglit, naglaho ang lahat ng pangarap. Ang pag-ibig, ang dangal, at ang kinabukasan. Diyos ko, ang aking dangal at pag-ibig ay nabura na. Paano ako mabubuhay? Ang ginawa ng mundo, ang lahat sa akin. Pipiliin ko ang invento. At doon ililibing ang aking pag-asa at pag-ibig. Hindi para sa Diyos, ikaw sana ay akin. Dumating ang gabi na naglalakad ang isang dalaga tungo sa pader na kanyang pagkukunan ng katahimikan. Ngunit, ang dilim ay may ibang layunin.
Wala po. Iya! Iya! Lumaya! Ngayon din! Walang lugar ang karasan sa bahay na ito! Maria, ayos ka lang ba? Linda? Anak? Linda? Halika, tulungan mo muna yung tatay mo. Mamaya ka na lang maglaro. Sige po, Nay. Itay, ano pong maitutulong ko? Nak, ito mga panggatong. Ilagay mo to sa gilid ha. Pagkatapos, pwede ka na maglaro ulit. Sige po, Tay. Sige. Kahit mahirap, basta magkasama tayo, sapat na. Oo nga. Sa gitna ng kaguluhan sa bayan, ito lang ang ating kanlungan. Inay! May batang papalapit! Sa payak na kubo sa bundok, isang pamilyang may busilak na kalooban ang kumupkop sa batang pagal at sugatan. Iho! Iho! Halika, Iho. Teka lang, may kukunin lang ako sandali. Ano nangyari sa'yo, Iho? Hala, Nay! May mga sugat po siya. Iho, lilinisin muna natin itong mga sugat mo. Anak, tulungan mo ako ipainom mo ito sa kanyang tubig. Nay! Iho! Iho! Binabangungot ka! Huwag na po. Hahanapan ko pa po ang aking ina at kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa, Iho. Sa kabila ng dilim, lagit-laging may ilaw nagtuturo ng daan. Bukas na bukas, kapag maayos sa iyong kalagayan, pwede mo nang hanapin ang iyong pamilya. Araw na ng bispiras ng Pasko at walang ibang hangad si Basilio kundi ang makitang mabuo ulit ang kanyang pamilya. At sa araw na iyon, nagsimula ang kanyang mapait na paglalakbay. Anak! Nasaan kayo? Bakit wala kayo sa bahay? Crispy! Basilio! Crispy! Mahal kong bunso! Mga anak! Nasaan na kayo? Crispy! Basilio! Huwag niyo ako iwan! Crispy! Basilio! Bilis! Nandun ang bangka sa kabila. Kailangan makatawid tayo. Baka sila dumating. Elias, tiguan ka. Sanay na ako. Tara na! Elias, sumama ka. Sabay tayong tumakas. Hindi ka pwedeng mamatay ngayon. May mission ka pa. Kailangan mong mabuhay. Bumalik sa tamang panahon.
Umalis ka na. Ako na makakit sa kanila palayo. Nay! Nay! Ano nangyari sa'yo? Ba't sugatan ka? Sinong may gawa nito sa'yo? Nay! Nasaan si Crispin? Payapa na si Crispin. Pati si Basilio. Nandun na rin sa langit. Nay! Anong pinagsasabi mo? Ako to si Basilio! Tanggap ko na anghel na aking mga suplo. Hindi na ako muling makukuhanan ng mga anak at masasaktan. Nay! Anong pinagsasabi mo? Ako to, anak mo, si Basilio! Anak ko. Basilio. Sinungaling! Sinungaling ka! Demonyo ka, no? Demonyo ka na nagpapanggap na anak ko! Tama nga mga praile! Susunugin niyo! Pagkatawan ko sa impyerno! Lumayo ka! Nay! 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 Nay, gumising ka, Nay! Nay, andito na ako, si Basilio! Anak mo! Nay! 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 Sino ang babaeng yan? Siya po ang aking ina, Ginoo. Hala, may mga sugat ka. Teka, hahanap ako na makakatulong sa iyo. Huli na. Malala na ako. 2 araw na akong hindi nakakain o nakakainom man lang ng tubig. Di magtatagal. Mamamatay na rin ako. Ikaw, anong plano mo? Ano gagawin mo sa labi ng iyong ina? Ililibing ko po siya. Pero wala akong pera. Tulungan niyo po ako. Ano nga pangalan mo, bata? Basilio po. Basilio, makinig ka. Kumuha ka ng punong kahoy at sunugin mo ang aming mga bangkay ng iyong ina. Ayoko po. Hindi ko magagawa yan. Basilio, makinig ka. Pagkatapos mong sunugin ang aming mga bangkay, hukayin mo ang lupa sa ilalim. May nakatagong kayamanan roon. Gamitin mo iyon sa iyong pag-aaral. Malayo pa ang mararating mo. Anong pinagsasabi niyo, Ginoo? Mamamatay ako. Hindi man lang masilayan ang sinag ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapalad na makakita, batiin niyo siya. At huwag niyong kalimutan ang mga nag-alay ng buhay. Sa gabing iyon ng Pasko, natutong magtiis at magdusa si Basilio. Ngunit sa huling habilin ni Elias, nabuksan din ang pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Elias, hindi masasayang ang iyong buhay. Hindi ako muling magpapatawad. Tinatay nila ang pag-ibig ko. Tinapak-tapakan nila ang dangal ng ating lahi. Ngunit sa abo ng pagkatalo, isisilang ang apoy ng paghiganti. Sa aking pagbabalik, hindi na ako si Ibarra. Ako ang anino ng kanilang kasalanan. Ako ang tinig ng mga pinatahimik. Ako ang apoy na wawasak sa kanilang trono.